The God you worship is a God of recompense. Now, when we say recompense in Filipino or in Tagalog, parang walang diretsong Tagalog or translation. Ito pong salitang recompense. So pag sinasabi ng ating Panginoon, ng ating Diyos, siya ay God of recompense. Ano kaya kapatid yung relation ito sa atin? And we can relate it to our lives. Yung bang kapag may bagay na nawala sa buhay mo, and you're expecting ngayon na wala na, mahanap mo pa. Or basically maibalik pa. But sometimes, hindi na nakakabalik yung mga bagay na nawawala. Pero mas common ito sa mga tao, lalo sa mga Pinoy, pag sinabing yung utang mo. Yung bang pag may nag-utang sa'yo, you're expecting na mababayaran ka pa. So tinatawag nilang bayad utang. Because importante yung ipinautang mo, it is something that's valuable to you. That's why you want it back. Kasi kinuha eh. And something na it belongs to you as either pwedeng a form of currency, maybe it's something that a personal belonging, hiniram, pero hindi na ibalik, di ba? It can go in many forms. But it is something that is important to you. But God is telling you today, kapatid, God is telling us all today, that He is a God of recompense. Kung ano po yung kinuha sa atin, yung ninakaw sa atin, yung bang kinuha sa atin unfairly, may magbabayad nun. At hindi papayag ang Panginoon na hindi mababayar, na hindi maibabalik ang kinuha sa atin. Ano man yan, kapatid. Pwedeng yan ay kalusugan, pwedeng yan ay financial na bagay sa buhay mo, or maaaring personal mong pag-aari, or maaaring bagay na napaka-importante sa'yo. The Lord knows about it. Because He calls Himself the God of recompense. In Jeremiah 51:56 in the New King James Version, it says to us, because the plunderer comes against her, against Babylon, and her mighty men are taken. Every one of their bows is broken. For the Lord is a God of recompense. He will surely repay. So sinasabi ng Panginoon dito, because this is related in part doon sa story ng Israel kung saan sila sinakop ng bansang Babylon. In the new times or the modern times, it is now Iraq. Yung mga Iraqi, yung lugar ni Saddam Hussein, kung alam niyo po yung Iraq. So right now, Babylon, it was in the ancient times called as Babylon or Euphrates. Doon po nanggaling ang Assyria, and then later on it became Babylon, and later on it was annexed by Persia and the other kingdoms. Israel was invaded. At dami pong kinuha sa kanya, kinuha yung lupain niya, namatay po ang mga kanilang kababayan. Partly may mga kasalanan kasi ang Israel. So sila'y naparusahan ng Panginoon. Pero sinasabi ng Lord, magbabayad ang Babylon sa kanilang ginawa sa'yo. God allowed evil men, wicked men to attack Israel because of their sins. Pero hindi po natatapos doon ang laban. Sinasabi ng Lord, magbabayad din siya sa ginawa niya sa'yo. Ganito po ang Lord. Our God is somebody na hindi po mapayag na ganun-ganun lamang. Na kapag may kinuha, okay na yun, no? Especially sa kanyang loved ones. Because Israel is the apple of the eye of God. And therefore, you and I, kapatid, kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, you are the apple of the eye of the Lord. And anyone who tries to hurt you, to destroy your life, especially the enemy, Satan, if he does something in your life, he steals things in your life, magbabayad siya. Yan ang design ng ating Panginoon because He is a God of recompense. Maaaring hindi natin nalalaman yun. Sapagkat yung recompense, let us see in definition ng recompense, kapatid. In dictionary.com, it says, recompense, it is to repay, to remunerate, reward for services or aid. So, you're expecting a reward or bayad. Kaya nga kanina, utang. Kapag may umutang, kailangan may babayaran. Di ba sabi nga nila, pag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. Isang kasabihan nito. Pero sinasabi ng Panginoon, He is the one who will repay. He is the one who will remunerate and reward. Kapag may kinuha sa'yo, kapatid, hindi papayag ang Lord ng ganun lamang. Sapagkat ikaw ay espesyal sa Kanya. Maaaring kilala ba ang Diyos sa maraming pagkakatawag, di ba? May Jehovah Nissi, Jehovah
Shabayot or Jehovah Elroy, Jehovah Jireh, God is my provider. Jehovah Sabayot is the God of the army of hosts or the army of the angel armies. No? Uh, Jehovah Rapha, the God who heals. Pero hindi mo pa narinig itong salitang ito, kapatid. I'm not sure if I'm speaking it correctly or pronouncing it correctly. Jehovah Gimola or Gimola. I'm not sure kung ano po yung proper na pronunciation yan. But this is the Lord of recompense. That's what it means. God is the God of recompense or Lord of recompense. So sinasabi dito, it embodies the concept of divine justice, assuring believers that God is attentive to their suffering and will ultimately provide restitution. Restitution is kabayaran for their hardships. So ang Lord, pangalan niya to, kapatid. Pangalan, hindi ito parang sinabi niya lang. This is His name. Part of being God, He has names. At ang ating Diyos, sinasabi niya, isa sa mga pangalan niya ay Jehovah Gimola, meaning I am the God who will repay. If someone takes away something from you, anak, I will not let it slide. I will make sure that you will be repaid, you will be rewarded, you will be remunerated. Pag sinabing remunerated, kapag mayroon sa kaso, di ba? Mayroong ginawa sa yung di maganda na krimen or something, may pagbabayad na gagawin. Sa Bible po, kapatid, normally pag may ninakaw sa'yo, babayaran yun. More than the value na kinuha sa'yo. At yun ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon today. Kaya kanina, when something is taken, the Lord is the God of recompense. And you will be repaid through the word of God, through the power of God, through the graces of God, you will be repaid, kapatid. So kapatid, i-enumerate mo na. Ano-ano kaya yung mga kinuha sa'yo, kapatid, na hindi mo deserve? Pwedeng yan ay posisyon sa trabaho, merong nang lamang sa'yo. Promotion, ikaw ang dapat na-promote, may ibang na-promote. Diba? Maybe it is isa sa trabaho mo, may binibenta ka or meron kang delivery, kinuha sa'yo. Yung delivery mo na dapat sa'yo. Maybe, ito'y somebody na malapit sa'yo, pwedeng girlfriend mo or asawa mo, technically. At meron gumawa ng hindi maganda at nawala sa'yo, yung mahal mo sa buhay. Huwag kang matulog, kapatid, na naisip mo na nakalimutan ka na ni Lord. No. Because God will repay. Whatever was taken away from you, kapatid, God is not sleeping. He will recompense. Pagbabayaran niya yung mga gumawa ng di maganda. Not because we want revenge, no. Because God is a God of love. It is all about God's faithfulness. The story of our lives, the story of the Bible, is about God's faithfulness. Tapat ang Diyos. Mahal na mahal niya tayo. At hindi siya papayag. Anak ko yun. Anong ginawa niyo sa anak ko? Sa tingin niyo, papayag ako ng ganun ginawa niyo sa anak ko? Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa anak ko. So it is the Lord's turn to repay, not us. So when something bad is done to us, it is the Lord who will repay. God Himself will do it for us because it is the story of His great love for us, kapatid. Because He loves us. So kapatid, huwag ka matakot. Do not be afraid when someone does something bad in your life. Kaya siya, the Lord of revival. He will revive the situations na patay na sa buhay mo. Imposible, pero He will do it because He will recompense. Ganun po ang Panginoon. Yung akala ng mga tao wala na pag-asa yan kasi ito na nangyayari sa kanya. Panoorin na, tawanan na lang natin siya kasi, alam mo yun, pagkwentuhan na lang natin siya kasi ito na mangyayari sa buhay niya. People can laugh, but the last laugh belongs to the Lord. Si Lord ang huling tatawa, hindi ang mga tao. Many are the plans of man, but it is ultimately God who will do His purpose. Kung anong purpose ng Lord, yun ang mangyayari. Yun ang makapangyayari, kapatid. So, take heart. Whatever it is that's happening in your life today, or maybe yesterday, something happened. The latter years, no? The former years, something happened in your life and wala kang magawa, wala kang laban. No? But God knows, and God will recompense. He will make the enemy pay back even those mga tao na may ginawang di maganda. Not because we want it to happen, but this is divine justice of God.
He will not allow it, he will not allow it to just happen like that. He will not let it slide, kapatid. He will make sure that you will be repaid in full, kapatid, and more. So ganyan ang ating Panginoon. He is Jehovah Jumola, the God of recompense. So remember, when you talk about justice, the God of justice, the God of holiness, the God of righteousness, hindi po natutulog ang Diyos. Kapag may something na nangyari sa buhay mo na nawala, pipilitin niyo na may mangyari magbabayad. Because it is His justice for you and for me. Dahil mahal niya tayo. Hindi niya pababayaan na gano'n. There will be restitution or remuneration, kapatid. So focus point 1 na binigay sa atin natin Panginoon, number 1 is, God saves, delivers, and recompenses. So ang Panginoon natin Diyos ay nagliligtas. No? Ilalabas siya tayo sa isang sitwasyon, ililigtas siya tayo, and ilalabas siya tayo dun mula sa sitwasyon na yun. At pagbabayaran niya yung dapat magbayad. Kaya kapatid, alam mo yun, kapag may mga bagay na ginagawang hindi maganda or may mga bagay na nangyarang hindi maganda sa buhay natin, imbis na magalit tayo or alam mo yun, ipag-pray na lang natin yung mga tao. Kasi pag dumating po ang justice ng Panginoon, grabe po yan. Nakakaawa po yung mga taong mga api sa atin. Kaya pag mayroong mga api sa atin, may mga sumusumpa sa atin, may mga gumagawa ng witchcraft laban sa atin, pray for them. Lord, forgive them, for they do not know what they do. Kaya nga si Jesus Christ, di ba? Jesus Christ knew kung ano mangyayari sa mga tao nagtatawaran na siya nakapako sa cross. Tawa sila ng tawa. Di ba, anak ka ng Diyos, bumaba ka dyan, tulungan mo sarili mo. Pero anong nangyari? Naawa siya kasi alam niya mangyayari sa kanila. Afterwards, ang kanilang ginawa. So sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they do. Alam niya yung mangyayari hindi maganda. So yun po yung sa ating tawag sa atin ng ating Panginoon. Forgive people. Forgive your loved ones. Forgive even those who treat you as an enemy. Forgive those who betray you when they are supposed to be your friends, pero hindi sila naging friend, naging enemy sila. Forgive those who attack you even if hindi mo alam na ina-atake ka pala nila. And so yung blessings ng Panginoon, yung reward siya sa'yo, ay darating. Kasi pangako niya yun eh. Because He is a God of recompense. He will save you, deliver you, and recompense you. In Isaiah 35:4 in the ESV version, it says, Say to those who have an anxious heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you. Kaya kanina yung kanta, di ba, napakaganda yung kanta ni Don Moen. He will come and save you. He will come and save you. He will come, kapatid, and save you. That is His promise. He will recompense. He will not let it slide, kapatid, na mangyayari na okay na yun. No. Kapag may gumagawa siya ng di maganda, babawi ang Lord. That is for sure. He will come and He will save you. He will give you your recompense. So kapatid, yung vengeance, yung violence, sa Panginoon yun. Ilatag mo sa Panginoon. Kapatid, pag may umatake sa'yo, let's say, may nanakit sa'yo physically, ibigay mo sa Lord, nakita mo ginawa nila. I could have fought back. I could have taken my revenge. But Lord, I'm giving it to you. I forgive these people. Let them, may they come to know you as Lord and Savior. Pero Lord, ikaw na po ang bahala sa sitwasyon. And just look at it one day. When the Lord brings forth His recompense, makikita mo na lang. Imbes na ikaw yung gumawa hindi maganda, just forgive them. Kasi matindi po ang pwede mangyari sa mga tao ng api sa anak ng Diyos. Ganun po dapat natin gagawin. Di ba, naalala niyo si David, maya't-maya inaatake siya ni Saul. So anong ginawa ni David? He forgave Saul many times. Si Saul, si King Saul. Imbes na gumanti siya kasi great warrior po itong si David, hindi po siya duwag. Hindi siya matatakotin, kaya niya lumaban. He's an expert in swords, kaya nga niya napatay si Goliath kahit na slingshot, no, yung gamit niya. Magaling siyang mandirigma. Although yes, there was the miracle of the Lord, but the Lord used His abilities to the best of the situation. So, David can fight. But imbis na labanan niya si Saul, knowing na anointed din si Saul,
Anointed din kapatid si Saul. But he has forgotten about God. Mas doon siya pumasok sa mga manghuhula, sa mga mangkukulam, sa kumbaga sa panahon natin ngayon, sa mga horoscope, sa tarot cards, di ba? Sa mga swerte, sa mga feng shui. So imbis na si Saul ay tumawag sa Lord, nung matindi na ang problema niya, tumawag siya sa mangkukulam. Nagalit lalo ang Lord sa kanya. Pero si David, no, never niyang nilabanan yung kanyang hari. He forgave him. At ano po nangyari? Great po yung reward ni David, pero great din yung parusa kay Saul, kay King Saul. So huwag po natin tularan yung kapatid. When we are in trouble, do not go to other channels. Huwag tayong lumapit sa mga mali. No? Na sumamba tayo sa mga bagay na hindi tama, na hindi natin dapat sinasamba, kundi ang Lord lamang. So give it to the Lord. Because our God is the God of recompense. He will be the one to save us from our situation. He will be the one to deliver us and then recompense us. Babayaran tayo sa mga bagay na ginawa sa atin. I'm not sure sa Tagalog talaga yung salita, lalo sa crime. Alam ko may tinatawag na parang daños perjuicios na tinatawag. Na kapag may ginawa sa'yo, may pagbabayar. Maliban dun sa punishment, meron pang daños perjuicios, may ibabayad, no? Na ibibigay. Because the reality is, kapatid, our God is mighty to save. He is the author of our salvation. And He does not only save us from hell. He saves us from so many things hindi natin alam. Akala mo na nakaupo ka lang sa isang upuan, nananahimik ka lang, hindi mo alam, meron palang pwedeng bumagsak sa yung building, wala kang ka-idea, di ba? Pwede palang may pumasok ng mga masasamang loob. Pero hindi mo alam, niligtas ka ng Lord. Because it is His character to save and to recompense, to deliver you from your very situation. Because number one, He loves you. He loves us. He wants what's the best for us, kapatid. And wala na pong kaparehas ng testimony ng bansang Israel. No? We know what happened to Israel. For thousands of years, wala nang bansang Israel. Yan ang tatandaan natin, kapatid. Walang bansang Israel. Kaya po nangyari, nung nasa ako po ng Roma, or Roman Empire, ang Israel, ang bansang Israel, pinagwatak-watak nilang Israelites. Kasi tingin nila mga rebelde po itong mga Israelites. No? So pinagwatak-watak nila para wala nang babalik na mga Israelites dito. Pinalitan nila yung pangalan bilang Palestina Capitolina, ang bansang Israel. At nagpapasok po sila ng iba't ibang immigrants doon. So later on, sinako po ng mga sultanates, ng mga Sulaiman, itong Israel, at mga technically later on the Turkish nation, ito pong Israel. So napalitan po yung identity ng Israel. Pero despite all of it, thousands of years na lumipas, yung promise ng Lord hindi niya nakalimutan. He said that He will recompense. Then He let it happen, kapatid, na mababayaran po ang Israel sa nangyari sa kanila. Ano po nangyari? In the 1940s, kapatid, nangyari ang hindi dapat mangyari. Nakabalik ang Israel sa kanilang bansa. From every nation, from all the nations in the world, nakabalik sila. Na-preserve ang kanilang culture, na-preserve ang kanilang language, na-preserve ang kanilang speech, and yung kanilang faith in one God, in God, na-preserve po yun. Kaya hanggang ngayon, yung parang kanilang ginagawa. The Old Testament itself. Because faithful ang Panginoon. Ngayon, they are living in peace. Yes, may mga konting mga problema sa Gaza, sa mga Palestinians, even sa mga Iranians, yung Persia na tinatawag. But right now, they have their own nation. They are secure, they are powerful, they are a first world country. What a recompense, kapatid. Actually, hindi pa tapos ang Lord. This is only the beginning for them. So kapatid, i-apply mo to sa buhay mo. Kung gaano ka faithful ang Panginoon, kapag may mga bagay na kinuha sa'yo na hindi mo deserve, pero nawala, hindi pa na ibabalik. Be faithful to remember na ang Panginoon magbabayaran niya yung mga kumuha sa'yo. Because He is a God of recompense. Expect the unexpected. Believe the unbelievable. Receive the unreceivable. Because your God is a God of recompense.
So yun dapat ang gawin mo, kapatid. Kung ano man yung nangyayari, the Lord will make it sure na bababayaran yung mga nakuha sa'yo. Dapat yun, ilista mo na nga, kapatid. Ito yung mga nakuha sa akin, ito yung mga nawala. God will replace it with something new, with something better. God will reward me with something far greater than I can ever imagine. Why? Because God knows those who take refuge in Him. Kapag sa Lord ka tumatakbo, kapag may problema ka, pag you are in trouble, pag may mga nawawala sa'yo, pag sa Kanya ka tumatakbo, God knows it. Alam niyo ng Lord. Alam niyo kung yun sa Kanya. Kaya kapatid, kung ang buhay mo ay sa Panginoon at may mga taong gumawa ng hindi maganda sa'yo, may mga bagay na nangyarang hindi maganda sa buhay mo, it doesn't matter, pwedeng tao to, pwedeng sitwasyon, pwedeng sakuna, pwedeng pangyayari, but God knows. At alam niya kung kanino ka tumakbo. Kanino ka tumakbo, kapatid? Kay Kuya 5'6" ba? Doon ka tumakbo? O doon kay kay kapitbahay, kay kamag-anak, doon ka ba tumakbo? O tumakbo ka kay Lord? Diba? Alam niyo ng Panginoon. In Ruth 2:12 in the BSB version, it says, "May the Lord repay your work, and may you receive a rich reward from the Lord, the God of Israel, under whose wings you have taken refuge." So alam ng Lord na kapag sa Kanya ka lumapit at tumakbo, pagbabayarin niya yung mga kumuha sa'yo ng mga hindi dapat nila kinuha, and you will be repaid in full and more. You will get a rich reward. Hindi sinabi na reward lang. Kasi pwede sabihin ng Lord na you will get a reward. So Lord, ano kaya reward na yun? Pagkain ba yun? O di ba, regalo ba yun or something? No. It is a rich reward. Di ba? Ibig sabihin, pag rich, di ba, punong-puno, napakasagana, yung bang hindi mo maipaliwanag kasi alam mo, rich nga eh. Kumbaga talaga namang mapapalundag ka sa tuwa, alam mo galing sa Lord yung binigay sa'yo. Hindi from sa anyone else, but from God. Ganun po, kapatid, kapag tayo nag-expect. And madalas, you will know this sa mga last minute situations. Yung mga last minute, alam mo yung wala na mangyayari. And then something good happens. Because it is God who answered. Clutch situation, last 2 minutes. Lord, alam ko ikaw gumawa ito kasi imposible. Kung hindi ikaw to, hindi mangyayari to. So alam mo kung pag si Lord ang gumalaw at gumawa. Just like with David. Hinahunting na siya ni King Saul. Si King Saul ulit. So hinahunting siya para patayin. Dahil galit na galit sa kanya si Saul. Naiingit sa kanya. Di ba maraming tao naiingit sa inyo minsan? Ingit na ingit si Saul. So nakita niya, si David, papatayin ko siya. So si David, mabait. Kasi meron siya mga daladalang pagkain galing sa panalo niya sa gera. He won in a war. He had a lot of spoils na tinatawag spoils of war. So daladala niya mga pagkain, mga ginto, mga silverwares. So naawa siya sa mga taga-Ziklag, sabi niya, teka, bigyan ko nga ng mga konting mga pagkain to, tsaka mga gamit. Kasi naawa siya. So pinamigay niya. At ito ng mga taga-Ziklag, imbis na maging mabait sa kanya, naging sobrang bait. Isinumbong siya kay Saul. Di ba yung kaaway mo nandito? Ba't di ka pa pumupunta rito? Puntahan mo na yung kaaway mo, si David. Sometimes we encounter people like this. Ginawa natin sila ng di maganda, tayo pa yung ginawa natin sila ng maganda, ng blessings, ng mga good things, ng righteousness. At sila pa yung nagbalik sa atin ng di maganda. Can you imagine that? There are people like that. So si David, imbis na magalit sa kanya, nagtiwala siya sa Lord. He took refuge in God kasi mamamatay na siya during that time. So ginawa niya, tumakas siya. Umakit siya sa bundok or sa burol. So imbis na makipagsabayan siya kay Saul, hindi. Ginawa niya, tumakas siya. Kasi he believed in God. Because God has a plan for his life. So ginawa niya, sabi niya, imbis na lumaban tayo sa hari, hindi tayo lalaban. Aalis tayo. Dinala niya yung family niya, dinala niya yung mga soldiers niya. Unti-unti silang lumakad papunta sa may kabila ng burol or ng hill. And right at the moment, kung kailan makakatch up na siya ni Saul, ni King Saul, andyan na. Kumbaga, ilang dipa na lang, mahahablot niya na si David. Makukuha niya si David at mapapatay niya. At pati ng kanyang mga sundalo. Kasi mas marami pong sundalo ng kingdom kumpara kay David. Kumbaga, kay David, ang kanyang band of soldiers, mga 200 lamang. Now, we're talking about Saul, probably his army was about 10,000 or 100,000. Napakarami. Wala pong laban.
Kahit matapang si David. Pero God knew what's happening. Alam niya na tumakbo sa kanya si David. Right at the very moment na makakatch na siya si David, biglang may sumigaw sa likod nila, "Mahal na hari, sinusugod po tayo ng mga Pilistino. Nandiyan na po yung kanilang hukbo. Nasa likuran. Bumalik po kayo." Clutch moment, kapatid. Last 2 minutes. David was saved at the last minute of the very situation na pwede siyang mapatay. Kapatid, we encounter such things in our lives. Sometimes. These are kairos moments where you know that it is God who did it. Can you enumerate things like that, kapatid, sa buhay mo? Na alam mong miracle yun, himala. At hindi po ubos ang himala ng Panginoon. Every time gustong gawin ng Lord yun sa'yo, sa buhay mo, na kapag may mga bagay na gagawin sa buhay mo na hindi maganda, He will come and save you in a very situation na imposible na, with a rich reward. Ano po yung rich reward ni David? He became king of Israel. Yung impossible nangyari. Because during that time, na bumaba po si Saul, nakapaglaban sila sa mga Pilistino, napatay po si King Saul. And then, rightfully nakuha ni David yung kanyang karapatan bilang hari. He was crowned as king of Israel. Hindi po siya pumatay sa hari, iba po ang pumatay. Because he trusted the Lord. Kapatid, nagtatrust ka ba sa Panginoon sa buhay mo? Sa sitwasyon mo? God knows your very situation. Maybe you're looking for someone in your life. A partner, di ba gusto mong makaharap ng mapapangasawang magmamahal sa'yo at may takot sa Diyos. Maybe you're looking for a job. The Lord knows it. Maybe you're looking for a business. Or maybe may gulo sa pamilya ninyo at di maayos-ayos. You're looking for God to save you in your situation. God knows it. Walang sakit na nakakaligtas sa Panginoon. Alam ng Lord lahat. So ibigay mo yun sa Lord. You have to trust the Lord God. Because that is His design. Huwag mong kalimutan that His plan is to always come and save you, kapatid. Just like David. As long as you take refuge in Him. So huwag kang tumakbo sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang bagay o sa iba't ibang tao. Kasi madalas ganun tayo eh. Lalapit tayo sa mga tao, tulungan mo ako, tulungan niyo ako, ganun. Pero hindi ka pa lumalapit sa Lord. Imbis sa tao ka tumakbo ka sa Panginoon. Every time, before even the problem comes, before the trouble comes, ibagsak mo na sa Panginoon. Lord, pupunta po ako dito sa lugar na to. I don't know what's in that place. But Lord, protect me. I plead your blood over my life and my family. Protect us. So ganun po dapat, ibigay muna natin sa Panginoon. And so the Lord can act on it through our faith. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagbigkas ng call natin sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? You do not have because you do not ask. Ask anything in my name and it shall be done unto you. You ask. Ask the Lord. And it is His design to save. It is His design to recompense, kapatid. That is the attitude of God. That is the behavior of the Lord. To save, to recompense. Ganyan po ang ating Diyos. And so for the takeaway for today, number 1, ang ating Panginoon, He has a sure reward for the righteous. Kung ikaw ay mabuti sa harapan ng Panginoon, kung ang buhay mo ay para sa Kanya, pag sinabing mabuti, hindi po about perfection yun. Ibig sabihin, righteous because you have Jesus Christ in your life and you're giving your life to God every day. That is righteousness. When you have given your life to God, to Jesus Christ, and He will help you to be a good person. So if you are righteous in the eyes of God, then you will have a sure reward from Him. Merong regalo ang Panginoon para sa iyo. Number 2, God will repay in His time. There will be recompense, pero ibigay mo sa proseso at sa panahon, sa timing ng ating Diyos, sa Kanyang timeline. You got to trust the timeline of God. And number 3, God has a set time for recompense. So, meron pong, kumbaga, may plano ang Panginoon. Ito yung timeline natin. Pero Lord, di mo alam pa sa timeline natin, gusto natin in 5 hours na sagot na ng Lord. Diba? Gusto mo, ay Lord, tomorrow, gusto ko may sagot ka na. Hindi po ganun. You got to wait in God's timing for His answers. Kapatid, ganun dapat. Kasi marami sa atin nagmamadali. Gusto natin, gusto ko na makuha eh. You have to wait for God's time.
Meron siya sariling timing or timeline. So in Psalm 58:11, in the ESV version says, mankind will say, surely there is a reward for the righteous. Surely there is a God who judges the earth. So, alam po ng Panginoon yung ating very situation. And He is the hope of the nations. Kaya kung wala tayong pag-asa, sa Panginoon may pag-asa. Kung nawawala na tayo ng hope, then we can get our hope from the Lord, because surely, sinabi niya, surely, hindi sinabi niya baka maybe baka may bibigay sa atin ng Lord tomorrow, di ba? No. Sinasabi niya, surely there is a reward for the righteous. Sigurado, itatak mo na yung kapatid, sapagkat sinasabi niya, meron kang makukuhang reward. Kumbaga sa Tagalog, sabi ng mga politiko, ayuda. Meron kang makukuhang ayuda mula sa ating Panginoon. Sigurado na yung kapatid. Surely, there is a reward for the righteous, because ang Panginoon, huhusgahan niya yung mga taong hindi kumikilala sa Kanya, ang mga masasama, at yung mga taong kumikilala sa Kanya, mga mabubuti. There is a reward, a sure reward for the righteous. No? So, hindi po papayagan Lord ng ganun lamang. Because His plan is not to put us to shame, to place us into shame. Sabi nga, di ba? I will never put you to shame. But ano makukuha natin sa Panginoon pag sa Kanya tayo nitiwala? Double portion and more. Alam mo ba kapatid na pag mayroong nagnakaw, according to the Bible, yung nagnakaw, magbabayad siya ng 7 times or more over. So pangako sa atin number 1 ng Panginoon, double portion. You're supposed to get double portion for your reward. Pero hindi lang po yun kapatid. Kapag may kumuha sa'yo ng something that belongs to you in your life, at kinuha sa'yo, pwede mga taod ng buhay mo na ninakaw ng kaaway, di ba? For so many years, you're praying for this and then it did not happen, and then may kinuha sa'yo kaaway, maaaring kalusugan, nagkaroon ka ng sakit, karamdaman, maaaring nagkaroon ka ng problema sa karir mo, maaaring may mga taon nagantay ka, magkaroon ng anak, hindi ka nagkaroon ng anak. Pag binigay ng Panginoon, sobra-sobra kapatid, more than double, more than 7 times, na kapag dumating siya, alam mo galing sa Lord yun. Kasi sobra-sobra umaapaw. Kaya nga sabi niya sa reward niya, di ba, sa offering, when you're giving your tithes to the Lord correctly, He will repay you, di ba, suiksik, liglig, at umaapaw. Yun ang pangako ng Panginoon. Sobra-sobra. Because that is the God that we serve. The God that we worship is a God of recompense. Plano niyang pasayahin ka. Plano niyang maging magalak ka kapatid. Hindi niya planong malungkot ka. Gusto niya maging satisfied ka. Double portion, 7 times over, favor. That is the plan of God for you and for me. So ilagay mo na yun sa puso mo kapatid, sapagkat ganyan ang character ng ating Panginoon. But you have to understand this process, because that process takes time. Remember, salitang process. Hindi po tayo kaparehas ng Panginoon. Na pag meron tayong hiniling, pag meron tayong ginusto, ito, gusto ko na ito, Lord, ibigay mo na. No. Hindi po instant ang ating Lord. Hindi po siya ganun. Merong mga instant answers, pero hindi po lahat. Ganun po ang ating Diyos. In Romans 12:17-19, in the NASB version, it says, never repay evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all people, and if possible, so far as it depends on you, be at peace with all people. But leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So, kapatid, pag may mga gumawa sa atin ng hindi maganda, give it to God. Siya magpapabayad sa mga ginawang hindi maganda sa ating buhay. Pero sinasabi niya, be at peace with anyone. Do good in the eyes of the people. Gusto ng Lord na makita ng mga tao na papakabait tayo sa harapan nila. Not because, nagmamabait lang ako kasi gusto kong ma-share ako sa Facebook at makita naman ako sa 4 oras, di ba? At makita nila ang aking kabutihan sa buong mundo. Hindi ganun. But gusto ng Lord na magpakita tayo na tayo anak ng Diyos. Because we are supposed to be the salt and light of the earth. You're supposed to be ang asin at ilaw ng mundo na to. Na makita nila na may Diyos sa iyong buhay. And God will repay you for whatever
someone has done unto you and to your life, especially the enemy, kapatid. Ganyan ang ating Diyos. So, double portion, 7 times over, favor will be upon you, kapatid, kung ang ating Panginoon ay iyong susundin. For the Lord has a day of vengeance, a year of recompense for the cause of Zion in Psalm 30:11 in the New King James Version. So, meron pong panahon, tamang panahon, takdang panahon para sa pagbabayad. May magbabayad at mayroong babayaran. Sino yung babayaran? Ikaw, ako, kapatid. Wait for God's reward. Be patient. Why are we waiting for the process? Because we are looking at the preparation. Ipine-prepare ng Lord yung puso mo, yung isip mo, yung kaluluwa mo, yung sitwasyon mo. Hindi mo na nagmamadali ka, hindi ka pa pala ready. Na kapag nakuha mo yung reward, mawawaldas siya. Masasayang siya sapagkat hindi ka pa ready. So trust God. Trust His timing. Trust His time because He knows better than you and me, kapatid. Yan tatandaan mo. Ganyan ang ating Diyos. So trust His timing, trust His process, trust His preparation. Tapat ang ating Diyos na tagapagligtas. Lagi tayo may bawi, kapatid, because the God that we serve is a God of justice, is here with us. So ganyan ang ating Panginoon. He is faithful, He is holy, and He is just, and He will always save us. Ganyan ang plano niya. He will always come and save us from our very situation. Kaya isipin mo, kapatid, kung ano man yung nangyari sa buhay mo, may bawi yan. May mangyayaring maganda dyan. Babawi ang Lord sa atin sa mga bagay na ginawang di maganda sa atin. Hindi ang Lord ang gumawa sa atin ng di maganda. It is the Lord who allowed those things to happen because He has a plan. From ashes to roses, di ba? Yan ang plano ng Panginoon sa buhay natin. And He is the God of justice. He is the God of recompense. Our God Almighty reigns above all the earth, above all time. So hindi po papayagan ng Lord na mamamak ang pangalan niya, na yung kanyang pangalan, ang kanyang pagka-Diyos ay hahamakin ng mga tao. Ang sasabihin ng mga tao, hindi ganun na, parang, ay, bakit parang walang Diyos? Hindi, sasabihin ng mga tao pagkatapos, ay sigurado ako may Diyos. Kasi nakita ko yung buhay niya. Yung buhay niya, ito nangyayari sa kanya. Nakita kung gaano siya naghirap, kung gaano siya nagdusa, and ngayon, grabe yung mga nangyaring reward sa kanya. Truly and surely, there is a God in this world. The God of justice is here. The God of recompense is here. Truly, He is the King of kings and Lord of all in our lives, in our entire lives. Because yun po ang plano ng Panginoon, na siya ang maghahari sa ating buong buhay. So pag naghahari po ang Panginoon sa ating buhay, hindi po yung puro kamalasan, puro hindi magaganda na nangyayari, hindi ganun. When He is King of your life, when you are supposed to be the conqueror, kapatid, as God is the conqueror of all. Diba? Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, diba? So definitely, He wants what's best for you. So maganda po ang plano ng Panginoon. So maganda ang mangyayari sa ating buhay. That is His plan. Recompense, kapatid. May magbabayad at may mababayaran. Tayo, kapatid, yung mababayaran. Because the Lord, our God that we serve, is our great Redeemer. When you say Redeemer, diba? Ililigtas, babawiin. He will redeem you from your very situation, from the very position that you are in. Imposible, wala nang pag-asa. Pinagtatawanan and all. If you are encountering these things in your life, remember that God is not sleeping. He will recompense. He will make sure na bababayaran ka, kapatid, sa mga nangyaring hindi maganda sa buhay mo. Sapagkat number one, mahal ka niya. God, the God that you serve, the God that you worship, is the God of recompense. Yan, kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. And pinupuring natin ang ating Diyos, sinasamba natin siya. Kapatid, maybe this is the first time that you're hearing this message and you might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and maybe you do not know about Jesus Christ. Kapatid, in this life, there's a thing that we cannot avoid. Ang kamatayan, kapatid, ay makararating sa bawat isa. Kahit anong mangyari, hindi natin maiwasan yan. Either in the next 30 years, 40 years, 50 years, or maybe the next 100 years, ang bawat tao sa mundo na to ay mawawala. That is our design. But, kapatid, kapag tayo nawala sa mundo na to,
merong bagay na kailangan natin malaman. Sapagkat by destination ng bawat isa sa atin pag tayo nawala sa mundo na to. From the physical, then we go to the spiritual. Ano po yung kapatid? Either we go to hell or impyerno, or we go to heaven or langit. Surely kapatid, you will never want to go to hell one day. You would want to go to heaven one day. So how can you be assured na makapupunta ka sa langit balang araw? Kapatid, there's a process for you to be able to go to heaven one day. Hindi sapat ang pagiging mabait na tao. Kahit mabuti kang tao, mabait kang tao, may mga nagawa ka pa rin kasalanan. At kahit kaunting kasalanan, sabi ng Panginoon sa kanya sa Biblia, for every man has fallen short of the glory of God, if any man has sinned, if any man has sinned, is not worthy to go to God one day. At dahil doon, kung hindi ka worthy, mapupunta ka sa impyerno. If you want to go to heaven one day, you got to have a Savior, tagapagligtas. Sino yung Savior na yun? Si Jesus Christ. He wants to save you from hell because He died on the cross 2,000 years ago to save you from that. He already gave His life as the ultimate sacrifice. Now what you need to do, kapatid, is give your life to Him. Worship Him and go to Him, believe unto Him as your Lord, God, and Savior. And if you will do that today, kapatid, then you will be given the life of salvation, eternal life, to go to heaven one day. If you will receive Him today, kapatid, bilang Panginoon, Diyos na tagapagligtas na iyong buhay, kapatid, at hihingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, then He will give you the gift of salvation, kapatid, ngayong araw din. Kung gusto mo, kapatid, na makarating sa langit balang araw at magkaroon ng buhay na walang hanggan, samahan mo ka sa panalangin. Manalangin ka at maniwala sa ating Panginoong Jesus. Let us pray. Panginoong Jesus, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus, salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na regalo mo. Salamat, Panginoon, at makakasama kita sa langit balang araw. Habang nandito ako sa lupa, tulungan mo ako maging mabuti sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Sinasamba kita. Ikaw na ang Panginoon ng aking buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Kapatid, you prayed that prayer. Congratulations, sir. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. God loves you and wants to work on your life. If you want to know more about Jesus Christ, I urge you, kapatid, na lumapit ka sa amin sa social media platforms ng Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa iyo, kapatid.